Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Kami ngayon ay papunta sa isang isla kung saan ay merong nag-imbita sa atin na i-survey ang lugar kasi meron daw history na sa maliit na isla na yun ay may nagkakampo na mga Hapon noong World War II at baka naman ay merong mga naiwan na katulad ng mga hinahanap natin ng mga treasures. Ang magustuhan ko kapag isla ang pinupuntahan kasi sumasakay na naman ako ng pump boat at makikita na naman ako ng mga magandang tanawin at mga malinaw na tubig dagat. And of course, pwede rin tayo maglalangoy doon. Gusto natin. Kasama ang ating katians ay ito na, pumayak na kami, prepared to ride the pump boat, at yan ay papunta doon sa napakaliit at inhabited na isla. At ang isla daw na yun ay parang ginawang tourist spot lamang, pero malayo ito. Nasa 1 oras ang biyahe galing sa mainland ng siyudad. Sakay ang mga kasama ko sa pump boat na ito na merong halagang 1,400 para lamang ihatid kami doon sa isla. At dito pa lang ay meron na kaming nasalubong ng mga turista sakay ng isang speedboat. Yan, napakaganda tingnan. Okay, so mga nasa 1 oras ang biyahe nitong pump boat mga katiyats, at akin muna kayo iiwan saglit para makapag tingin-tingin kayo dyan sa magagandang view. Ang klase ng mga isla dito na maliliit ay classification ng tinatawag na sandbar, yung parang sa Camiguin Island na walang bundok kundi yung buhangin lamang. Minsan tinatawag ito na coral islands dahil ang buhangin ay gawa sa corals. Magandang paliguan kasi white beach at walang katao-tao. Kaya ito, malapit na kami. Napaka linaw ng tubig kasi nga isla malinis. Merong nagbabantay sa isla dyan. Yan yung kanyang parang resort. Sarap pumapak sa mga lugar na first time mo lang mapuntahan at walang katao-tao kasi parang Virgin Island lamang ito. Ito yung buhangin na gawa sa corals at nandyan ba yung hindi na pulbos na mga corals. It takes 1,000 years or even million para maging buhangin ang isang dead corals. Okay, at paalis na yung mga naghatid sa amin. Marooned in the island. Naiwan tayo dito. At ang gawin ko ngayon ay ikutin ko ang isla na ito at maghanap tayo ng baka meron tayong makitang maganda.
na mga markers. Pero yung sinasabi na doon nagkakampo ang Hapon, yung bandang east yun. Itong pinuntahan ko ngayon ay west. Sinigurado natin baka mayroong mga nakatagong marker dito. Mamaya ako na muna puntahan yung sinasabing kinakampuhan. Sa likuran ko yun. Ito muna ang unahin ko. Dito mga katiyats, napansin ko tong Pitugo tree. Kung alam nyo ito, ang Pitugo tree, pag mga centennial yan, ay pwedeng marker din yan for treasures. Kagaya yan, deformed Pitugo tree, yan, nakabaluktot parang ahas. Pwedeng marker yan kapag may kasama na bato. Kapag may bato sa unahan, tapos may marka ang bato, ang Pitugo tree ay kasamang marker yan. Kaya dito hindi natin makonfirm kung meron kasi walang bato nakatabi itong Pitugo tree. Nag-ano lang siya dyan, susulo lang. So maliit na porsyento na meron. Ito ang laki-laking Pitugo tree nito. Merong bilog na butas sa baba niya. Ayun, pero hindi pa rin yan sign na legit. Kasi wala siyang counter sign na bato. Meron kasi palaging bato na katabi kapag mga kahoy na katulad na ganyan na gawing marker. Ito bote oh, shoot na shoot talaga doon sa butas ng puno. Ayan. Yun naman ay naanod lang yun ng ano, ng pagtaas ng dagat sa lugar na yan. Kaya enjoy yourselves muna mga katiyats. Maya maya ay pupunta na tayo doon sa east, which is naroon ang ating pakay. Okay, sa portion na ito mga katiyats ay medyo mahirap na dumaan. Medyo masukal na siya. Mangrove trees na ito. At wala nang madaanan. At wala ring mga bato at kahoy. Kaya maliit ang tsansa na mayroong ibinaon dyan. At napakainit ng araw dito, 11 AM, alas 11. Kaya silong muna ako sa maliit na puno na yan for sunshade. Napakainit. Maganda magbakasyon sa mga ganitong mga isla mga katiyats. Kapag may pera ka, dala ka ng maraming baon, pagkain, at dito unwind, mawawala ditong mga problema mo kasi maganda nga ang mga tanawin at walang istorbo. At wala ring cellphone signal kaya hindi ka maistorbo. At ako'y babalik mga katiyats. Opposite direction ako, papunta na tayong east ngayon. Puntahan na natin yung talagang pakay natin na lugar, yung nasa dulo nito, bandang east. Maraming bato doon. Ayon sa kwentong matanda ay meron ding mga nakadestino na mga Hapon sa isla na ito kasi strategic siya. Strategic na small island. Okay, so habang naglalakad ako, ang layo kasi niyan, ay pasipat-sipat tayo sa mga magagandang gawa ng kalikasan. Yan, katulad niyan, mga shells at
mga corals at dagat na walang kabasura-basura, wala kang makikitang lumulutang ng mga maruming bagay, kundi talagang malinis na tubig dagat. Ito naman ang Bumbelya na ito siguro ay kung ilang taon na ito na palutang-lutang sa dagat. Galing pa yan ng ibang bansa. Yun, malayo pa rin ako katiyats. Malayo pa rin ako doon sa punta, yung pinakadulo ng isla na ito. Hugis letter C ang isla. At sa bandang kanan yan ay mangroves at wala ng lupa. Letter C talaga siya. Kaya siguro pag lipas ng thousands of years ay baka magiging buhangin na lang puro ang isla na ito. At dito napansin ko ang daming buti ng mga alcoholic drinks. Siguro merong nag-party dito na marami, kaya merong ganyan. At sa mga baybayin minsan ay makapulot ka ng mga importanteng bagay. Merong kwento doon sa lola ko sa isang isla na nakapulot ng attache case na punong-puno ng dollars na pera. Kaya mayaman yung nakapulot noon, nakagawa ng mga pambasahirong lansa doon sa isla ng dito pa rin yun sa amin. Totoong kwento about treasures na napulot sa tabing dagat. Okay, nilabas ko yung aking mini pendulum at babalahan ko yan ng aking kwintas. Yan ay pamana pa ng aking father sa akin na kwintas. Tagal na yan, pinatago ko lang. Okay, so mini pendulum. Wala kasi itong chamber na lalagyan mo ng bala, kaya hawakan mo yung ibabala mo. Nandun, kung nakita nyo yung pinaka doon, mga bato na yun, tingnan natin kung mag-swing ang pendulum papunta roon. So akin muna ito i-swing ng paikot at tingnan natin kung siya ituturo papunta doon. Ilang saglit pa mga katiats ay nag-umpisa ng mag-iba ng direksyon ng swing ang pendulum, at kung nakita nyo ay papunta nga siya doon ang swing doon sa punta na yon, yung napakaraming mga bato. Okay, kaya maganda, merong history. And of course, may detection din galing sa pendulum, kaya puntahan natin yun. Lalakarin ko na naman yun, nasa 1 kilometro yata to o 2. Mainit pero mahangin dito sa isla, kaya hindi mo ma-feel yung sobrang init. Pero kung hindi ka magsusuot dito ng ganito, ng bonnet or ng hoodie, talagang magka-sunburn ka dito, masusunog ang balat mo. Ayan mga katiyatso,
Diba, strategic corner yan ng isla. Maraming bato. Kaya pwedeng diyan nga yung mga Hapon noon. Kaya isa-isahin natin mamaya yung mga bato na naroon kung baka mayroon mga treasure enclosed in coral stone. Mga coral stone kasi yan, kasi dagat. Medyo thrilling mga ka-TX kasi baka kung anong meron sa unahan na naghintay sa atin, baka meron tayong makita na maganda o baka wala din tayong makitang pruweba ng mga nakatago na treasures. Kaya ito na ako, ito na yan. Ang problema ay high tide at paano ko i-cross yung dagat papunta roon sa yung may mga bato na portion. Yan. Kaya ako'y pupunta pa sa unahan, baka meron tayong ibang alternative na ruta para makapunta doon sa yung may mga malalaking bato. Naalala ko tuloy dito ang ating mga isla sa West Philippine Sea, sa Ayungan Shoal, na ganito rin. Kapag high tide ay nawawala ang mga isla kasi walang mga bundok at inaagaw ng dambuhalang China. Okay? Sabihin natin dambuhala, napakalaking nasyon. Ang China ay merong almost 1/2, kalahati ng populasyon ng lahat ng tao sa mundo. Halos kalahati niyan ay Chinese. Napakarami talaga nila, parang mga rabbit, ang bilis mga anak. Ngayon kinukulang sila ng resources, kaya ayan, nangaagaw ng teritoryo kasi ang dagat ay rich in natural resources, hindi lang mga gas ng deuterium kundi ng mga isda, mga perlas at clamshells at iba pang mga lamang dagat. Ito yung una kong nakitang big coral stone mga ka-TX. Yan. At kung napansin nyo, marami siyang butas. Ganyan talaga ang texture ng coral stone. Isa siya sa paboritong lagyan ng mga Hapon ng giveaway. Binubutas nila ang bato and then pinapats ng semento at nilagay doon sa loob ang giveaway, maliliit na quantity of gold. At ang ano nila dyan, itakip, ipatch sa butas ay semento. Ngayon ang semento paglipas ng maraming taon ay manatiling semento, ngunit ang coral rock ay nag-deform. Ma-deform yung kanyang itsura. Kaya 80 years ago, ngayon mahalata na natin ang semento at coral stone. Kaya dito sa unahan nito ay meron akong nakitang napakagandang ebidensya na meron ngang treasure inside the rock. Kasi meron akong nakitang
bato na balot sa simento. Okay, so antabayanan yan mga katiyats. Ito na yun mga katiyats. Ako lang mag-isa ang kumukuha ng video. Minsan nilalagay ko lang ang camera sa bato. Kaya nalataan nyo merong minsan walang galaw ang camera. Yun ay nakapatong sa bato ang camera. Ito yun mga katiyats. Hindi mo mapansin sa malayo. Ngunit kung lapitan mo, ito'y simento na nakabalot sa bato. At nandyan pa yung marka niya na bilog na treasure on the spot or treasure under or treasure inside the rock. Kaya lang napansin nyo biyak ng bato, diba? Nahati na siya. Ayan, so ito ay isang recovered treasure enclosed in the rock. Nakuha na ito, biyak na siya. Ayan. Ang maganda ay na-prove natin na ang lugar ay meron ng nakatagong treasures. Kaya nga lang ay meron ng nauna dyan. Siguro matagal na yan. Ayan, no? Nandyan bakat yung parang box na mahaba. Kaya no shadow of doubt. So hindi na sayang ang pagpunta natin dito. At least meron tayong naipakita sa mga skeptics na bakas ng mga treasures ng World War II. At ako'y magpaalam ng mga katiyats. Maraming salamat sa pag-subscribe. God bless you all and see you on my next treasure hunting weekend.